Masdan ang tao. Ngayon, ipinagdiriwang ng simbahan ay ika-26 na linggo ng karaniwang panahon at ang pandaigdigang araw ng mga migrante at refugee. Nakatuon ang mga pagbasa sa kahalagahan ng pag-aalaga sa mahirap at nangangailangan, lalo na sa mga migrante at refugee. Pinupuri ng awit 145 ang Panginoon na nagbibigay pagkain sa mga nagugutom, nagpapalaya sa mga bilanggo, nagbibigay ng paningin sa mga bulag, itinataguyod ang mga aba, nagmamahal sa mga matuwid at nagpoprotekta sa mga dayuhan. Sinusuportahan ang mga byuda at ulila at pinipigilan ang landas ng masasama. Alleluia! Sa unang sulat kay Timoteo, hinihikayat ni Pablo si Timoteo bilang isang tao ng Diyos na labanan ang mabuting laban ng pananampalataya at sa gayon ay makamtan ang buhay na walang hanggan. Tawag sa atin na ipahayag ang ating pananampalataya at manindigan para sa katotohanan sa harap ng mga saksi. Sa Ebanghelyo ni Lucas, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo ang parabola tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro. Ang mahihirap ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Ang mayayamang nababalutan ng magagarang damit at kumakain ng masasarap na pagkain ay may tungkuling maging presensya ng Diyos para sa kanila. Meditasyon. Sa araw na ito, tayo ay hinihikayat na magnilay-nilay sa ating buhay. Kung nakikita ba natin ang higit pa sa ating sariling kaginhawaan? Inaabot ba natin ang ating mga kamay sa iba na nangangailangan sa ating paligid upang ipakita ang kamay ng pagkakaibigan, kapatawaran at awa? O tayo ba ay masyadong nakatuon sa sarili upang tingnan ang lampas sa ating sarili? Ang mga migrante at refugee ay nagpapaalala sa simbahan ng kanyang dimensyong peregrino, patuloy na naglalakbay patungo sa kanyang huling tahanan. Pinalakas ng isang pag-asa na isang theological na bertud. Ang kanilang presensya sa makatuwid ay dapat kilalahanin at pahalagahan bilang isang tunay na biyayang banal, isang pagkakataon upang buksan ang sarili sa biyaya ng Diyos na nagbibigay ng bagong lakas at pag-asa sa kanyang simbahan. Huwag kayong pabayaan na maging magiliw sa mga dayuhan, sapagkat sa paggagawa nito, mailan na nakapaglingkod sa mga anghel nang hindi nila nalalaman. Mula sa Hebreo 13, versikulo 2. Ang meditasyon ni Santo Papa Leo 14.